you're watching On Point still, discussing the impact of the Middle East conflict on the country's oil supply. Let's get on point with the Transport Group's Manivela Chairman Mar Valbuena and Piston National President Modi Floranda. Kamodi, magandang gabi. And Val, maraming salamat po sa inyong oras. Umpisahan na natin dito. Totoo bang magkakaroon ng grant ang fare hike next week ng 1 peso? Is this true? Ma'am Pinky, ito yung pronouncement ni Chairman Guadis ng LTFRB, pero hindi naman namin ito hinihingi. Hindi namin ito hinihingi at kung magtataas, hindi kami susunod. Bakit? Kasi hirap na rin yung ating mga mananakay, pahihirapan mo pang lalo. At ang nakakapagtaka dito, Ma'am Pinky, bakit yung traditional jeepney lang ang magtataas? Bakit yung mga modernized jeepneys o modernized unit, hindi niya tataasan? So, wala nang kompetisyon doon sa kalsada. So, ang gagawin na lamang ng mga pasahero, lahat doon na lamang sasakay sa mga modern units. So, ang gusto nitong gawin, pabagsakin yung mga traditional jeepneys. Hindi kami papayag. So, para malinaw, Kamodi, bago po kayo sumagot, yung 1 peso supposed to be na increase ay para lamang sa lumang jeep. Tama ba? Yun po ang pagkasabi doon sa interview sa kanya, Ma'am Pinky. Alright, and hindi niyo po tatanggapin ito. Kamodi, kayo po. Bahagi ito ng ang tingin natin dito, bahagi ito ng taktika ng LTFRB ng gobyerno para pagdibatihan o paglabanin yung modern at saka yung traditional jeepney. Sapagkat, siyempre, kung tataas kami, mananatili yung saan sasakay yung pasahero? Kung saan yung may kapasidad, yung kakayanan ng mamamayan, doon sila sasakay. Kaya ang tingin po natin ay bagamat ang sinasabi natin, kailangan talaga ng sektor yung usapin ng dagdag kita, pero ayaw naman nating ipasa yung pabigat sa ating mismong mga commuter sapagkat alam natin yung mismong kalagayan ng ating mga pasahero, yung ating kalagayan ng ating mga manggagawa na hindi naman talaga sumasapat yung kanilang kararampot na kinikita. Kaya ang sinasabi nga po natin na sa magbigay sila ng dagdag pasahe para makinabang yung buo, dapat ang galawin ng gobyerno yung usapin ng tanggalin yung mataas na buwis sa produktong petrolyo dahil ito yung nagdudulot nung patuloy na pahirap sa sektor ng transport. Tagal na usapan na yan yung dagdag na buwis sa petroleum products. So both gentlemen, kayo po, hindi nyo po ipapatupad ito sakaling ibigay. Alam niyo po, Ma'am Pinky, kahit ngayon na 13 pesos yung minimum na pamasahe, merong mga ibang lugar sa amin na 10 pesos pa rin ang pinatutupad na pamasahe. Yung iba, mas mababa, 11 or 12. Kasi ang napansin namin dito sa modern units, sila yung bumababa ng pamasahe, hinahabol yung mga traditional jeepneys para may sumakay sa kanila. So kung ganun yung gagawin natin, alam niyo ho, palpak talaga yung pagpaplano ng gobyerno na dapat ang tignan niya kung papaano pababain yung presyo ng mga produktong petrolyo, hindi pataasin o dagdagan yung pahirap sa taong bayan. Hindi dagdagan yung pamasahe. Hindi dagdagan yung pamasahe. Kamodi. Kasi yung sinasabi natin, bagamat talagang kailangan, pero ayaw natin ipasa Ayaw natin ipasa yung pabigat sa ating mga mamamayan. Kaya't ang talagang mas matagal na nating panawagan na talagang ang kailangan galawin talaga ng gobyerno yung buwis. Yung revenue, yung sabat, sa langis, yung train luibat, yun dapat yung galawin ng ating pamahalaan. Balikan po natin, ilan ho ba yung mga taxes na kinokolekta ng gobyerno? Sa isang litro, Ma'am Pinky, 16 to 18 pesos combined nung value-added tax and nung train law, yung excise tax. So kung magkakarga kami ng 30 liters per day, times 18 pesos, ganon kalaki yung inaambag natin sa kaban ng bayan, pero kami yung pinapahirapan. Kami yung binabatikos parati na magtataas na naman kami ng pamasahe. Bakit hindi ito gawan ng gobyerno? Katulad kanina, naririnig natin, yung fuel subsidy, ibibigay lamang kapag naabot na natin yung $80 per barrel. Mr. President, nananawagan kami sa iyo na gawan nyo sana ng paraan na hindi na kailangang umabot ng $80 per barrel yung produktong petrolyo bago nyo kami bigyan ng fuel subsidy. Hindi lang naman po yung pamasahe ang pupwedeng tumaas kapag po nagtaas ng mga produktong petrolyo. Lahat ng basic commodities tataas po yan. Delivery ng goods and from one place to another, tataas yan. Domino effect nga Opo, at
kung hindi natin susolusyonan ito, lalong babagsak yung trust rating. Kamodi, kayo po. Yun yung talagang kailangang harapin ng pamahalaan. Dahil kung titingnan po natin yung laki ng nawawala ring kita sa hanay po ng driver mula nung last year hanggang sa ngayon, halos na sa 10,000 na yung nawawala dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya't kung sa ngayon ay halos sa 360 per day yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator Dahil na dapat sa- ito dahil po dahil sa sa pagtaas ng increase presyo? sa increase ng diesel dito sa ating bansa. Gaano kalaki yung nawawalang kita na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan mismo ng And in ating spite of that, pamilya. ayaw niyong magtaas ng presyo. Ito po ang tanong. Paano po pag magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel next week? Ang sa atin na mga ano ay ang sa atin matagal na natin pinananawagan nabawiin po yung malampaya. Kasi yung malampaya may kapasidad pang mag-supply ng produkto ng petrolyo dito sa ating bansa. Batay nga sa pag-aaral, abot pa ng hanggang sa 36 years yung supply ng malampaya. So extend. Bakit hindi bawiin ng gobyerno na dapat tayo naman talaga yung nakikinabang sa produktong petrolyo dito sa ating bansa? Bakit hindi bawiin ng Pilipinas yung Philippine Sea na kung saan merong malaking stock ng fuel na pwedeng magamit natin sa ating bansa na hindi pwedeng yung laging solusyon ng gobyerno papatsi-patsi. Dapat ng gobyerno ay nakatanaw sa mas mahabang Long term. sa mahabang tunguhin ng kanyang bansa. Dahil kung ang magiging katangian ng gobyerno ay parang ano po yan, walang pagkakaiba po yan sa karsada. Pag nakakita ng lubak, tatapalan lang. So sa resolbahin yung buong problema ng karsada. Ganon din po yun sa Yung atin. sinasabi yung patsi-patsi. Mar, what Patsi-patsi. about you? Kung noon pa yung panawagan natin na kung hindi kaya ng mga private oil companies, naririnig natin kanina 15 days lang yung oil reserve natin. So parang nung narinig ko to parang yung gobyerno natin, sabi ko, walang ibang paraan. Paano kung magkaroon nga ng mas malalapang tension, 15 days lang yung oil reserve natin. Bakit hindi maggumawa yung gobyerno natin ng mas malalaking oil reservoir at nang sa ganon 30 days, 50 days, 100 days, kayanin natin, wag nating iasa lahat sa mga private oil companies yung pinaka-basic na pangangailangan ng ating mga mamamayan. Dapat gobyerno ang kumikilos dito, Ma'am Pinky. Kung iaasa mo lahat dito sa mga private oil companies, mas gusto nila yan dahil konting tension lang magtataas. Kanina sabi 10% lang yung nanggagaling sa Iran. Wala na ba tayong ibang bansa na pwedeng kuhanan ng 10% na yon para hindi matrigger itong pagtaas ng mga oil products? To be fair to the USEC, meron naman dyan sinabi mga bansa na pwede nating puntahan. So dapat hindi magtaas ng produktong petrolyo kung meron naman pala. Ang main reason nila kung bakit magtataas dahil doon sa tension, doon sa Middle East. So bakit ngayon na may reserve ka pa for 15 days or 5 days, para magtataas ka na? Ano ang plano ninyo in the next couple of days or even weeks, Kamodi and Marno? Dahil let's just presuppose o sabihin na po natin na patuloy na magtaas ang presyo ng crude, ng gasolina at ng diesel. Ano ang plano ninyo para sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kikitain at sa mga pasahero? Si Kamodi. Sa ngayon ay tuloy-tuloy yung ating mga pagkilos laban dito sa mga seri ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. At talagang tinutulak natin yung pamahalaan mismo na talagang kumilos. Kasi ang tatamaan nito ay hindi lamang ang sektor ng transportasyon. Pero nagtaka ako kanina, yung sinasabi kanina ni Yusik na 15 days, ay batay po doon sa ating pakipag-usap sa dating spokesperson ng Department of Energy, ay meron tayong supply na 45 days dito sa ating bansa. Kaya nagulat ako kanina, ba't 15 days? Yung sinasabi ni Yusik, na parang magkaiba, na pareho silang taga-DOE, pero magkaiba yung dinideklara na yan, ay sinabi yun ng Yung mga spokesperson, stock nila. yung mga stocks. Kaya ang sa atin ay malaki ang tungkulin ng gobyerno na paano talaga titiyakin yung usapin para sa mga mamamayan
hindi lamang sa isang sektor. Mar, maliban sa patuloy na protesta, kasi halos hindi naman talaga natitigil yun kapag may concern na naman, there will be protests here and there. And to be fair to some of yung mga commuters, marami din naman nakakaintindi doon sa plight ng ating mga kababayan na nagmamaneho at sinusubukan pong kumita as much as they can para mabuhay. Maliban sa protesta, ano pang maaari ninyong gawin? Gusto natin na makipagdialogo kay Secretary Vince Dizon na sana i-fast track yung hinihiling natin na fuel subsidy at wag nang hintayin na umabot pa sa $80 per barrel. Talaga hong domino effect yung repercussion nitong pagtaas nitong halos 2 pesos. Talaga hong manlulumo kami, pero kung bibigyan kami ng relief, talagang hindi na kinakailangan na magprotesta. Pero kung magbibingi-bingihan sila, magkasama kami ni Kamodi sa kalsada, sinisiguro namin yan. Ano ang fuel subsidy na sapat? Sa ngayon? Pag sa sa usapin ng fuel na subsidy, wala pong sapat eh. Pag tinignan po natin, halimbawa, yung karasan po natin, nagbibigay sila ng 6,500. Pero pag kinuwenta po natin, almost 4 days lang eh, na kinukonsume ng ating mga driver. Yung 6.5. Kaya sinasabi talaga natin na hindi talaga nakakatulong yung subsidiya. Mas ang kailangan talaga natin, tanggalin yung bawasan yung buwis sa produktong petrolyo. Kasi Yung VAT at excise tuwing matataas yung fuel, kailangan nila magbigay ng subsidy, ay hindi nila nire-resolve yung problema kinakaharap po ng mga mamayan. Hindi lamang ng sektor ng transportasyon. Kaya mas sa atin, dapat magkaroon talaga ng malinaw na programa yung gobyerno na paano aampatin yung usapin ng patuloy na pagtaas Siguro, ng presyo ng last petrolyo. ang maidagdag pa namin, total 2 tax yung pinag-uusapan natin na Ma'am Pinky na ipinataw sa mga produktong petrolyo. At least yung excise tax lang ang tanggalin. Ilang percent 12 yan? pesos 12%. yung ang matitira. So may 12% 6 VAT pesos kami na matitipid kada pagkarga namin. So 6 times 30, ganun kalaki. So kung Malaking tulong. malaking tulong ito dun sa pinataw na 2 pesos na increase, kung 6 pesos yung mababawas, malaking bagay po ito sa amin. Sana mapag-aralan ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong oras. Transport Groups Manibela Chairman Mar Valbuena and Piston National President Kamodi Floranda. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Thank you. That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.